mga mangkukulam. Dalhin ang inyong prinsipe sa aking kastilyo. Pagkatapos ay umalis kayo sa lugar na ito. Kung hindi ay gagawin ko kayong palaka at itatapon ko kayo sa sapa. Sinunod kaagad ng mga kawal ang mangkukulam. Nagkamalay ang prinsipe sa madilim na silid. May tao ba dyan? Anong nangyayari? Galit na pumasok ang bruhang si Rosa. Tulungan mo ko, ang kamay ko, ang mukha ko, lumala ang kondisyon ko. Walang prinsesa ang magpapakasal sa akin sa itsura ko. Hindi! Ikaw ay makasariling tao. Walang magmamahal sa'yo, alam mo ba? Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Sa katunayan, hanggang sa matagpuan mo ang tunay na pag-ibig, ikaw ay mag-iisa bilang isang halimaw. Sa salamangka ng mangkukulam, ginawa niyang isang pangit na halimaw ang prinsipe. Ito ang kinahinatnan ng kayabangan mo, prinsipe. Mula ngayon ay pagsisilbihan mo ako. Babalik ka sa sarili mong palasyo at habang buhay na magtatanim ng mga rosas. Umuwi ang prinsipe sa kanyang palasyo bilang isang halimaw. Nang makita siya sa gayong anyo, lahat ng mga empleyado ay tumakas sa takot. Maging ang kanyang mga magulang ay iniwan siya. Hindi na nakakaapekto ang mga rosas kay Prinsipe Richard. Pero napag-iwanan naman siya sa malaking palasyo. Inalagaan niya ang mga rosas sa hardin, araw at gabi. Hanggang sa dumating si Beauty. Yan ang kwento, Beauty. Dahil sa iyong tunay na pag-ibig, minahal mo ako ng buong puso. Ang epekto ng sumpa ng bruhang si Rosa ay naglaho. Oh, mahal kong prinsipe, malungkot pala ang kwento mo. Pero ngayong naalis na ang sumpa, ano ang mangyayari sa mga rosas sa hardin? Biglang may narinig na kakaibang kaluskos sina Prinsipe Richard at Beauty. Napatingin sila sa hardin ng mga rosas mula sa bintana ng palasyo. Sa gitna ng mga rosas, may nakita silang itim na anino na may kinang na lila. Hindi ikaw o ang mga rosas ang magpapaalis sa akin, Prinsipe. Isusumpa kita magpakailanman. Para kina Beauty at Prinsipe Richard, wala nang magiging mas mahalaga pa sa pag-ibig. Ngunit para sa bruhang si Rosa, ito ay isang bagay na imposibleng maunawaan. Dice Papa.